Sa mga balitang probinsya, viral na rambulan sa isang mall sa Puerto Princesa, Palawan, naresolba ayon sa pulisya. At pagtatalo ng dalawang fish port worker sa General Santos City na uwi sa suntukan. Nilinaw ng Puerto Princesa City Police Office na maayos nang naresolba ang viral na rambulan ng ilang estudyante sa loob ng isang mall sa Puerto Princesa nitong July 31. Ayon sa Puerto Princesa Police, agad na rumisponde ang mga pulis nang matanggap ang ulat. Kasunod ng pag-uusap ng mga magulang at ng pamunuan ng mall, napagkasundo ang sagutin ng mga magulang ang halaga ng mga nasirang kagamitan, kaya hindi na nagsampa pa ng reklamo ang establishmento. Matapos ang investigasyon ay itinurn over ang lahat ng mga sangkot sa gulo sa Barangay Council for the Protection of Children. Nagkasuntukan ang dalawang manggagawa sa fishport sa General Santos City matapos silang magkaroon ng mainit na pagtatalo. Batay sa paunang impormasyon, nagsimula ang insidente sa isang hindi pagkakaunawaan na nauwi na sa pisikal na komprontasyon. Agad namang umaksyon ang mga kasamahan ng dalawa bago pa lumala ang kaguluhan. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na dahilan ng insidente. Sa Davao Oriental, top 1 regional most wanted person arestado at smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 3.8 million pesos. Nasabat sa dalawang magkaiwalay na operasyon ng PNP-CIDG at bangkang pangisda sa Kulasi Antique, tumaob. Mga mangingisda na iligtas ng PCG Antique. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Lacap. Timbog ang top 1 regional most wanted person habang 3.8 million pesos na smuggled na sigarilyong nasabat sa magkahiwalay na operasyon ng PNP-CIDG sa Davao Oriental. August 1 na aresto ng mga operatiba ng CIDG, si alias Toto sa Barangay Umpaol, Tarragona, Davao Oriental, na top 1 regional most wanted person. Naharap ito sa patong-patong na kaso tulad ng murder at homicide. Nasa kustodiya na ito ng pulisya para sa legal na proseso at dokumentasyon. August 3 nang masabat ng mga otoridad ang mga smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 3.8 million pesos sa isang entrapment operation. Nakumpiska sa lugar ang 59 master cases ng smuggled na sigarilyo, isang closed van at 60,000 pesos na budal money. 8 individual ang nasagip ng PCG Antique matapos tumaob ang bangkang pangisda sa bayan ng Kulasi. Ayon sa PCG, nakatanggap sila ng ulat na isang bangkang pangisda ang tumaob habang naghahanap ng masisilungan dahil sa sama ng lagay ng panahon. Madaling araw ng August 5 nang matunton ng grupo ang bangkang pangisda at mga sakay nito. Nahila na rin ang bangka patungo sa baybay ng Barangay Lipata, Kulasi Antique. Wala ring naitalang nasaktan o nasugatan sa insidente. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. Tahimik pero posibleng magdulot ng malubhang komplikasyon. Yan ang fatty liver disease. Pero ano nga ba ang sanhi nito? At sino ang mas prone na magkaroon? Alam nyo bang hindi bababa sa 18 million ng mga Pinoy ang may fatty liver? Ayon yan sa Hepatology Society of the Philippines. Pero karamihan hindi alam na may ganitong sakit na sila. Kaya nabansagan itong silent pandemic. Ang mga mahilig lang ba uminom ng alak ang prone na magkaroon ng sakit sa atay? So, fatty liver, hindi porke hindi ka umiinom ng alak is hindi ka pwedeng, ay automatically magkaka-fatty liver ka kasi nakukuha nga ang fatty liver through diet. No? So, if you're eating panay prito, mantika, if wala kang exercise, you're eating a lot of sweets, then you can still get fatty liver kahit hindi ka umiinom ng alak. Ang iba mo pang katanungan tungkol sa fatty liver disease, sasagutin niya ni Dr. Suzeth Herman, gastroenterologist mula Makati Medical Center. Tutok na sa sagot ni Doc bukas ng Sabado, 8:30 ng umaga sa ABS-CBN sa All TV 2, All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. At yan ang mga balita ngayong umaga. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website alltv.ph-news. Ako po si Michelle Giliang. I-like at i-follow din ang aming social media accounts para laging updated. Ako po si Ralph Lopez. Happy weekend!